Nabanggit niyo po itong alleged plot, no? And nabanggit niyo po ito recently sa ilang panayam. Can you talk more about this, itong alleged plot to oust President Marcos? How credible is this and how soon ba yung plano? Kung meron man. Itong ouster plot na ito, hindi ito una, no? At hindi rin naman ako lang yung nagsabi nito. Remember, again, late last year, nagsabi mismo yung AFP Chief of Staff, kinukumpirma niya na mayroong mga recruitment na nangyari for distab purposes sa loob ng hanay ng AFP. Pero, since last year din, we validated that information na while merong recruitment na ginagawa, pero wala pa silang nare-recruit sa hanay ng AFP. Ngayon, itong information na ito, itong buong ouster plot na ito, ongoing ito, no? Continuing, active ouster plot. Galing po ito sa mismo, sa Intel community, no? At nakukuha din natin, nakakalap din natin sa iba't iba pang mga sources on the ground. So meron po tayong proseso ng pag-collect ng information at meron din tayong proseso ng pag-validate na information. So ngayon, ito na po ito. Dinidisseminate natin kasi kailangan malaman ng mga kababayan natin na merong mga ganitong galawan underneath all of these seemingly isolated events, no? At importante yan kasi kailangan makita nila at mapigilan nila yung ouster plot na ito dahil dapat hindi natin payagan na mag-assume ng presidency itong si Sara Duterte or makabalik sa pwesto yung Duterte family in general, no? Yan po ang ating pre-empt. At ito, yung sa PNP naman, nanay ng PNP, yung mga kasama naman dyan, yung mga Davao Group din, no? Davao Group din, merong actually dalawang general, pero sa Mindanao, Mindanao based sila, Mindanao assigned. Compare mo dan sa total number of generals sa PNP, maliit na porsyento yan. But tsaka identified na sila at minomonitor na sila sa kanilang mga paggalaw, no? Meron ding mga retired PNP officials na kasama dun sa mga galawan na ganyan. Doon naman sa AFP side, may mga retired din na pilit pa rin nagre-recruit hanggang magkaroon ng opening. Kaya nga, ito na ngayon. So may ganyan na mga reports, mga meeting, recruitment. Tapos, meron naman yung communications plan. Ito na nga, papasok tayo dito sa hearing ni Senator Bato de la Rosa sa Senado na parte ng communications plan. Kasi alam niyong giveaway dito, it is a non-issue, Galing ito sa vlogger ni Duterte. Tapos nagmoto proprio hearing. Alam niyo po yung moto proprio, ginagamit yan pag talagang extremely urgent yung issue na kailangan imbestigahan, no? Bakit? Kasi ano ba yung normal course? Ito yung magkakaroon ka muna ng initial research and vetting process, investigation, yung mga documentary evidence, yung mga testigo, i-vet nyo lahat yan. Tapos pagka-satisfied ka na that itong issue na to warrants Senate investigation, gagawa ka ng resolution at ipa-file mo sa Senado, tapos ipapass yan on first reading, ire-refer yan sa committee mo, and then that's the only time na pwede kang mag-schedule ng hearing. So kumbaga, ganito yon. That's how we do it bago kami mag-imbestiga. Kaya may malinis ang proseso, talagang thorough ang pagsisiyasat.
Itong sa kanya, shortcut niya yon. Bakit? Bakit niya shortcut? Kasi meron silang timeline. Meron silang kailangan nilang, yung communications plan nila, kailangan swak dun sa timeline nila. Besides, ang risk na mangyayari ni Duterte ay ni Bato na hindi niya tinake was kung mag-file siya ng resolution tapos makita nung mayorya, sasabihin nila, teka muna, ano ba itong iimbestigahan mo? Medyo ano to, no? You don't just go out and implicate a sitting president na ano. Titignan nila yan, kailangan medyo malalim-lalim yan. At pwede nilang i-refer sa Rules Committee yan para mapag-usapan. Yun yung natatakot sa sigurong nung delay na yon, that would be at least a 2-week or 3-week delay. Kaya siya nagmoto proprio na lang. And yun na yun. It's very evident na part ito ng buong ouster plot. Okay. Speaking of this ouster plot, ano po ba yung rito, target in terms of consummating it? Kailan nila target na mapababa o mapatanggal sa pwesto si BBM? Well, as soon as possible. Kasi based on our last count, pang-5 na ito. No? So every opportunity na meron, susubukan nilang bumutas. So ang tingin ko ang modelo nila dito is parang yung EDSA 2, no? Yung ma-agitate yung taong bayan, no? Tapos yung agitation na yon, yung social volcano na sinasabi nila, gagamitin nila yon to recruit active members of the AFP. Tapos eventually, pag nakita nilang meron ng overwhelming popular support, magwi-withdraw sila ng support from the president. Yan yung based dun sa mga galawan, mukhang yun lang ang pwede nilang ma-pull off. Kasi yung coup, traditional coup, kailangan yun, prevalent yung recruitment. Very, very, dapat, mararamdaman mo, marami yung disgruntled, mararamdaman mo yun. Ngayon kasi parang wala eh. Kasi sa totoo lang, while, the Marcos administration is not faultless or hindi siya perfecto, pero wala pa rin nakikitang justifiable reason to oust President Marcos as president. No? Kaya ito ngayon, may bagong issue na naman sila. Di ba, nung December, early January, yung pulburon, video, sinubukan nila yon, pang-agitate. Maraming mga retired officials doon na nasunog. Nagpirma-pirma pa ng kung ano-anong mga manifesto, tapos kaso nag-fizzle out. Tapos ngayon naman, itong PDEA leaks, sinusubukan nila. Subukan lang bumutas. Early on pa, ginamit nila yung AFP retirement law. Maraming disgruntled nun sa AFP. Pero yung popular support, hindi pa naguguhitan eh. Wala pang social outrage for whatever issue. So hindi nagsaswak. Pero na-correct na yung AFP retirement law na yon. Then next, yung pension reform law, no? So kumbaga, may ganun eh. May mga ganun mga issues na ginagamit nila hoping to agitate the general public and the ranks of the AFP. Kumbaga para may social engineering of sorts na nangyayari, no? Para galitin yung mga tao. Pero nga po, kaya ako natanong yung timeline kasi kung binabanggit nyo, latter part ng second quarter or baka pwede mag-spill over siguro, umabot hanggang third quarter, I don't even know. Pero hindi kaya yun din yung hinahabol na timeline nitong alleged plot to oust President Marcos. Naunahan yung issuance ng arrest warrant? Palagay ko, incidental na lang yan ngayon. Kasi kung titignan mo yung mga galawan nila last year, wala pa namang gano'n na ICC eh. Na, kasi nung time na yun, on appeal pa yung ICC, hindi pa nagdi-decision. Tapos medyo mahaba-haba pa sa investigation process. No? Ngayon,
talaga may sense of urgency na sila. Parang make or break na sila dito. But when they were trying to oust President Marcos last year, wala pang ganyan necessarily. Ngayon may panibagong dimension dito, yung June 30, no? Date na magto 2 years na nakaupo ang si President Marcos at si Vice President Sara Duterte. Now, based on the Constitution, pag lumagpas ka ng June 30, therefore, less than 4 years ka na sa remaining sa term mo. So pagka nag-assume ka o nag-succeed ka as acting president for whatever reason, whether impeachment, withdrawal of support, or death, o kung ano man, pwede siyang maging eligible siya to run for re-election in 2028. And that matters kasi yan yung GMA model, no? Yung mga planners nung ouster ni Erap noon, hindi pa sila tumotodo until nalagpasan nila yung 2-year threshold na yon. Tapos they went all in, kaya naka 9.5 years ng presidency si GMA. Mautak din kung totoo man. Ayaw na, kumbaga i-serve lang yung yung natitira. Kumbaga pwede pa rin tumakbo sa susunod para mas mahaba yung termino. Yung pala yung logic na, no? So in this case, gaano po ba kaseryoso itong threat na ito to oust President BBM, and taken together yung pagbakbak sa kanya ng mga Duterte, ng mga kaalyado, yung Polvoron issue, yung PDEA leaks. Can BBM actually withstand this onslaught na nakikita natin? Based on the present circumstances, yes, mawi-withstand niya kasi tinatamaan yung popularity ni Duterte, tapos na nahuli na, nabibisto na yung mga nagre-recruit, nababantayan na for-forewarn na rin yung mga active AFP officers na may ganitong mga recruitment. So ito yung mga things going against the Duterte camp. But sabi ko nga, historically, nung panahon ni Erap, ganyan din Kumpiyansang-kumpiyansa, very popular si Erap sa military, kumpare pa niya yung chief of staff, si late Angie Reyes. Tapos yung, well covered yung box nila sa Senado tsaka sa House. Palaging bilangan yan, hindi sila makakapag-produce ng 1/3. Kung sakali man, hindi nila kaya makapag-produce ng 16 sa Senado. Ganon They were very confident and they got complacent. Nagkaroon ng isang opening, dire-diretso. Mabilis yan, parang house of cards yan pag nagkaroon ng opening. Kaya sana hindi naman ganyang magkukumpiyansa yung Marcos administration kasi meron ng historical precedent yan. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.